Roldan ang nagpadukot? Anong kailangan nila sa'yo? Sa'yo ba yung pera? Pagpasok ni Samuel sa opisina ay pasimple niyang sinulyapan sa opisina ni Roldan kung saan halatang inaabangan siya ng magkapatid. Sinaad ni Roldan na pumasok pa rin ito kahit nawawala na yung anak niya na hindi niya prioritize na hanapin yung seed phrase para sana mabawi na niya ang anak niya na agad namang sinabihan ni Jacob na ang tibay talaga ni Samuel. Pagpasok ni Samuel sa opisina niya ay agad nagtago sa likod ng pintuan. Sabay sinilip niya sila Roldan na halatang bad trip sila nang makita siya na agad niyang tinanong sa isip niya kung saan nila tinago ang anak niya. Habang nag-break naman sila Arisa ay agad itong nag-thank you kay Enzo pero dismayado ang binata dahil hindi nila nakita si King na agad namang sinabihan ni Arisa na na-appreciate pa rin niya yung ginawa niya at nahihiya siya sa kanya dahil naabala pa ito. Kaya nangako siyang babawi din siya kay Enzo pagdating ng araw. Wala silang kaalam-alam na sinisilip sila ni Luke. Sinabihan ni Enzo si Arisa na okay lang sa kanya yung bagay na ginawa niya at kahit kailan ay hindi siya hihingi ng kapalit na ang sinabi niya sa Kuya Samuel niya ay gusto talaga niyang makatulong. Bigla namang pumasok sa eksena si Luke na agad niyang sinabihan si Arisa na inaasahan niyang magiging okay din ang lahat. Sabay humingi ng sorry dahil umuwi na siya agad na ang pakiramdam niya kasi ay hindi na siya kailangan na sana nanatili pa siya sa kanila na agad namang sinabihan ng dalaga na malaking bagay na sa kanya yung pagsama niya sa presinto. Habang nasa opisina naman si Samuel ay hindi ito makapag-concentrate sa trabaho niya dahil si King pa rin ang laman ng isip niya. Nagpanggap naman si Agnes na magpapapirma ito kay Samuel na derechahan niyang sinabihang humihingi daw ito ng tulong sa presinto dahil nawawala yung anak niya pero binawi niya sabay tinanong niya kung nahanap na niya ito. Pasimpleng sinabihan ni Samuel na pakisabi niya kay Johnny na pasensya na sa abala. Hindi naman ito tinigilan ni Agnes na agad niyang tinanong kung ano yung totoo kung nawawala yung anak niya o dinukot ito na kailangan niyang sabihin sa kanya kung ano ang totoo. Nanggigil na inamin ni Samuel na kinidnap yung anak niya at hindi totoong nahanap na siya at hawak pa rin nila si King. Sinabihan ni Agnes na si Roldan ang nagpatukot at bakit nila ginagawa yun sa kanya na anong kailangan nila sa kanya o dahil nasa kanya yung pera kaya kailangan niyang sabihin sa kanya dahil alam niya ang tungkol sa pera. Sakto namang binuksan ni Rebecca yung pintuan na agad niyang sinabihan si Samuel na pinapatawag siya ni Roldan sa office niya. Matapang namang pumunta si Samuel at nagpanggap na kaya niyang harapin ang mga nangyari na agad niyang sinabihan si Roldan na pinapatawag siya nito. Agad tinanong ni Roldan kung kumusta na siya na agad namang sinabihan ni Samuel na malapit na niyang matapos yung mga proposal niya at ibibigay niya ito pagkatapos ng araw na yun. Agad namang sinabihan ni Roldan na hindi niya tinatanong ang tungkol sa trabaho niya dahil ang tinatanong niya ay kung kumusta na siya dahil pansin niyang subsub siya sa trabaho na parang hindi na siya nakakapag-relax. Pinigilan naman ni Samuel ang sarili niya sa mga sandaling yan na halos gusto na niyang sakalin si Roldan dahil alam niyang siya ang kumuha sa anak niya dahil ang habol niya ay yung perang nasa crypto wallet ng kanyang ama. Ngayong alam na ni Agnes ang pagkidnap kay King ay sigurado siyang sila Roldan at Jacob ang may kagagawan kaya siya ang tutulong kay Samuel at ililigtas niya si King. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Sins of the Father dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga advance episode. Marami pong salamat.